Just another day, another vlog mga idol. Nandito na naman ang TV ko. Magbibigay na naman sa inyo ng another video mga idol. Samahan nyo ako umuwi sa San Jose, Del Monte, Bulacan. Pero bago yan mga idol, meron akong napanood sa social media na isang motorista na checkpoint ng ng pulis at kinuha ang kanyang lisensya at ayun, nag-viral hanggang sa nag-viral sila mga idol. Ang dami nagkomento sa mga video na to, kaya minarapat natin na gawan din natin to ng konting pag-uusap natin mga idol para maunawaan nyo kung tama ba o mali ang naging aksyon ng pulis sa pagka-checkpoint sa kanya mga idol. Kasi marami na tong nagba-viral na to mga idol. Baka mamaya mag-viral na rin tayo. Sana nga tayo mag-viral na para tayo yumaman na sa YouTube mga idol. May napanood kasi tayo sa social media tungkol dun sa may checkpoint, tapos pinara itong ating kasamahan o tropa o kapareha na riders mga idol. Pinara siya nung isang enforcer, police. Ngayon siyempre verification yan. Tignan yung lisensya. Labot niya naman yung lisensya at meron naman siyang lisensya. Yun, nung tinignan maigi yung lisensya niya mga idol, ang nakalagay dun sa kanyang lisensya na base dun sa akala nung nag-enforce o nanghuli, meron siyang hawak-hawak na lisensya na manual transmission. Yun. Ewan ko kung napanood nyo to mga idol, kung napanood nyo. Hindi ko kasi alam kung pwede kong ilagay sa ano ko baka ma-violate ako pag nilagay ko. Pero siguro screenshot ko pwede siguro. Ewan ko lang, wag ko na siguro i-screenshot. Searchable naman din yung video na yun. Basta yun mga idol nangyari. Bale yun, ano siya, checkpoint siya. Ngayon, ang kanyang restriction daw ay manual transmission lang. Ibig sabihin, yung mga automatic na transmission ay hindi niya pwedeng imaneho. Nagkataon na motor niya ay automatic. Automatic kasi yung motor niya. Ngayon, inanuan siya, parang tinikitan na ata siya doon. Nakakalimutan ko yung ticket sa kanya kung ano yung tinikit sa kanya doon idol. Pero yung ticket sa kanya regarding doon sa kanyang code, yung code niya sa lisensya. Kumbaga dapat daw hindi siya nagmamaneho ng automatic na motor. Kasi nga dahil ang nakalagay lang daw sa kanya ay manual transmission. Yun lang daw yung kanyang pwedeng i-drive. Yun mga idol. Marami nang nag-comment dyan na although wala naman sinasabi sila na nagkamali ba yung siyempre ayaw din nila magsabi na nagkamali. Yung iba naman ayaw na comment na kasi mahirap na, di ba? Pero talagang nangyari doon nagkamali talaga. Kasi may nilabas na memorandum itong LTO na pag may lisensya ka na manual transmission, yung manual transmission nga na yan makikita mo yan dun sa likod ng iyong lisensya mga idol. Letter L yan ang kulugan yan, hindi yung MT letter L. Sabi ng LTO dun sa kanyang memorandum,
kapag nagkikerry ka ng manual transmission, pwede ka nang gumamit ng automatic transmission, di ba? Yun ang sinabi ng LTO. Kasi nga naman, siguro naisip ng LTO na mas mahirap i-drive yung manual kaysa sa matic, mga idol. Yung mga hindi marunong magmotor or hindi nakakaintindi sa motor, kumbaga yung sa motor, pagdating sa motor kasi, tulad sa akin, automatic to. Ang gumagana lang sa akin ay puro kamay lang. Itong dalawang kamay ko, to left, right, yan lang. Pero kapag ikaw ay naka manual transmission, ang gumagana sa'yo, mga idol, left hand, right hand, left feet foot, or right feet foot. Lahat, ibig sabihin, lahat gumagana yan, mga idol. Kasi pag sa manual, may clutch, tapos may cambio sa kaliwang bahagi ng paa mo, at sa kanang bahagi naman, mga idol, ito yung preno sa likod. Di ba? Ang daming gumagana. Samantalang sa automatic transmission, dalawa lang, oh. Ito lang, oh. Kaya siguro sinabi na ng LTO na marunong ka naman mag-drive ng manual transmission, eh. Siyempre exempted ka na sa automatic. Yun siguro yung isang matalinong desisyon ng LTO na ginawa niya. Kasi kung gagawin niya, halimbawa, ang motor mo pan-tricycle, example, o manual, tapos siyempre kukuha ka ng lisensya, di ang kukunin mo na yung manual transmission. Paano kung magkakaroon ka ng automatic na motor? Di kukuha ka pa ba ng automatic transmission, di ba? Siyempre, kaya mo na i-drive yun. Ayun siguro yung inisip nila. Hindi katulad ng automatic kagaling, kunwari, ang motor mo Honda Click, tapos bibili ka ng LZ na Yamaha or Sniper Raider, mga yan, manual transmission yan. Siyempre, hindi mo alam gamitin yun, mga idol. Kailangan mong mag-theoretical doon, mag-driving school doon, dahil hindi mo alam kung paano gamitin yung clutch, yung cambio, di ba? Kailangan mo mag-aral doon. Kaya yun, kukuha ka. Yun ang pwede, di ba? Siguro hindi na gets nung mga idol. Hindi lang na-gets to nung nag-apprehend, yung kumpulis yung naghuli sa kanya. Siguro hindi niya ganong na-absorb nung nagbi-briefing sila, di ba? Siguro nung napanood niya siguro yung video niya, baka tawa siya ng tawa o bibisit siya. Ay puta, mali ako, mali pala ako. Pero mabait naman yung yung pulis na yan, mabait siya, makipag-usap. Ganun talaga dapat. Yun yung saludo ka roon, dun sa nanghuling pulis, mga idol. Dapat ganun yung pakikipag-usap sa mga chine-checkpoint. Halos lahat naman sila ng pulis, ganun. Pag may checkpoint, magkagalang sila. Hindi sila yung iba na, alam mo na, yung siga ba, na porket may authority, sensya mo, saan ka? Ganun, di ba? Yung pulis na yan, may pa talaga, serpan tawag niya sa nangyari, idol, bira ka, mainit, idol, nakakapote tayo. Parang gusto ko magtanggal ng kapote. Mainit ski. Ayun, sana mga idol. Dadaan muna pala ako sa mga idol. St. Peter. Sana maraming matulungan tong video na to, na malaman nila na ganun pala.
na pag pala ang yung code sa ano, marunong ka lang sa manual transmission, okay ka na sa automatic. Ngayon, yung ating lisensya pala mga idol, hindi katulad dati yan eh. Dati kasi 1-2. Ngayon, ang daming category ngayon. A1, mga ganon. A1, tapos B, mga ganon eh. Hindi ko rin matandaan kung ano yung mga code na yun eh. Pero pag tinignan nyo yan sa lisensya nyo dyan sa harap, at tapos meron din sa likod. Tapos ilalagay ko na lang sa screen siguro. Hanapin natin mga idol kung anong ibig sabihin ng mga yon. Kasi hindi naman tayo tawag ito expert sa ganyan na kabisado natin yan. Pero kabisado ni Google yan mga idol. I-try nating hanapin at ilalagay ko dyan sa screen kung para at least meron kayong idea. Alam nyo kung ano yung hahanapin nyo sa Google, di ba? Pwede nyo hanapin yun sa Google, yung mga restriction. Kasi ako dati A1 to ako eh. Nung nagpalit ng lisensya ng ganyan mga idol na naggulat din ako, kahit ako hindi ko rin alam na ganun pala, na mangyayari pala yung ganun na ano, mawawala yung saka yung non-pro saka professional yun. Dati may nakalagay professional driving license yun. Ngayon wala na. Non-pro saka professional wala nakalagay. Pero may code doon, may nakalagay na code. Kung ano ka doon, kung non-professional ka o malalaman mo doon, nandun yung code eh. Kaya ilalagay natin sa screen mga idol ha. Don't worry. Tapos yun pala mga idol, yung siyempre marami pa rin siguro hindi nakakaalam na kapag ka ang lisensya mo ay non-pro, no? So ibig sabihin mga idol, hindi ka pwedeng magtrabaho. Hindi mo pwedeng gamitin pampasahero yan. Hindi pwede. Kunwari, magiging driver ka ng jeep or magiging driver ka ng tricycle, hindi pwede mga idol. Kahit nga sa mga truck delivery truck, professional pa rin ang hinahanap eh. Ewan ko kung bakit yung mga motor na delivery, bakit non-pro ang non-pro pwede na. Alam ko dapat professional pa rin yun eh. Pero sabi nga nila non-pro yun eh. Pwede non-pro. Yung mga angkas yata, joyride lang yung kailangan professional. Yung passenger. Yun mga idol, pag non-pro yung lisensya mo. Nung dati nag-seminar ako yan sa LTO. Yung LTO noon, natandaan ko, tagal na yon. Kasi ilang taon na ako may lisensya. Natatandaan ko pa yung sinasabi niya. Sabi niya, yung may mga holding ng non-pro, mayayaman daw yun. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kasi hindi nila kailangan magtrabaho. Ibig sabihin ng mga non-pro, sarili nilang sasakyan yan or ano yan, hindi nila gagamitin sa panghahanap buhay nila. Sabing ganun. Ano na naman yung yung orange warning. Ang ingay. Nag-orange warning ang init-init mga idol. Grabe ang init. Parang gusto ko nang tanggalin yung kapote ko. Tapos yung lisensya natin mga idol, bukod dun sa mga code na manual transmission, may code din yan na nakalagay dyan sa license mo kung ano yung dapat mo lang na imaneho. Nandyan yan nakalagay. Kung halimbawa tricycle o motor, single, ganyan, or kotse, andyan yan.
Kaya dapat alam mo din yun. Baka mamaya nagmamaneo ka ng kotse, wala ka palang 4-wheel na code, di ba? Hanggang motor ka lang pala. Tapos yung ano pa yan mga idol, yung condition, driving with condition. Ako may condition ako yung mata ko, yung condition ko 1 nakalagay doon. Ibig sabihin, pag ako'y na-checkpoint na hindi suot ang aking salamin at nakita niya yung aking license, yun, pwede yan siguro akong tikitan doon. Yan din yung isang ano sa LTO, no? Kasi paano kung nakorek na yung mata mo, no? Ano yan, kukuha ko uli ng ano, ng license. Tatabi muna ako mga idol. Bubaring yung aking japote at napaka-init na. Tulad ako, parang nakorek na yung mata ko parang nawala na yung astigmatism ko paggabi. Tsaka masakit yung mata ko pag suot ko yung salamin ko. Kaya hindi ko ganong ginagamit ngayon. Palit po na tayo ng ano, tanggal tayong kapote. Init Whew. Malamig na mga idol. Grabe, basang-basa na pala ako ng pawis. Pagubad ko ng kapote ko, kita nyo yung ano, pawis-pawis yung kapote ko. Kaya ang init Ngayon, malamig na Sana wag nang umulan para hindi na uli ako hihinto. Kasi nakakatamad pag diretso hihinto na naman mga idol. Sana meron kayong naintindihan sa ating pinaliwanag na tungkol sa ating mga driver license mga idol. Kung may tanong kayo dyan mga idol, comment nyo lang, sasagutin natin yan base sa ating nalalaman at sa ating nababalitaan or nababasa. Saka yung ano pala, yung tawag nun, yung na-checkpoint na binatilyo, nagbibideo yun siya yung nagbibideo Parang hindi rin siya aware na yung lisensya niya ay pwede siyang mag-drive ng automatic na transmission. Kasi kung aware siya, lalaban niya yun mga idol. Hindi siya aware, hindi niya alam. Halata naman sa video niya, hindi niya alam. Ano na kaya nangyari doon, ano? Tingnan natin yung balita doon kung anong nangyari. Baka mamaya anuhin pa yung pulis Okay lang na sermonan na yung pulis, pagalitan, wag nang anuhin. Wag na bang i-punishment ng tawag nito? Baka ano pa siya, neglect. Tama ba yan mga idol? Neglect of duty o mali yun? Baka mamaya makakasuhan pa siya Marami naman talaga. Hindi naman lahat ng tao ay perfecto. Kahit naman sino ay nagkakamali mga idol, di ba? Importante na itatama natin yung pagkakamali natin. At marunong tayong mangingi ng sorry. At marunong din natin tanggapin yung kung anong pagkakamali natin, di ba? Hindi yung alam mo nang mali ka ilalaban mo pa ng dikdikan, di ba? Kupal lang tawag doon.
hindi pa rin talaga tatapos yung ano dito mga idol. Maambun na naman mga idol ah. Dito na tayo sa pangarap kong jackpot mga idol. Itong lugar na to malapit na. Ang tawag ay pangarap. Kaya pangarap kong jackpot. Sana makita natin tong ano nito minsan. Ibabaw ng himpapa ng ano ng tren. Wow. Sarap ng turo-turo doon mga idol ah. Malapit na din tayo sa San Jose del Monte, Bulacan mga idol. Konting kembot na lang ay kikembot na tayo. Di ba? Konting kembot na lang at tayo ay kikembot na rin. Yun lang naman ang ating gustong ipaalam sa inyo mga idol, yung sa lisensya. At yung ating ano naman ang tawag dito, ang ating weather ay may paparating. Neneng daw, neneng sabi. Nakapanood ko lang ng balita kanina. Paparating na bagyo. Ang nararanasan natin ngayon ay habagat lang yan mga idol ah. Ngayon may paparating na bagyo, si Neneng. Hindi si Neneng B sa Quiapo ah. Yung manong ulam. Hindi ah. Iba yun. Shoutout sa'yo, Neneng B. Mabuhay ka. Uy. Ito na yung pangarap. Yan ang kanto ng pangarap mga idol. Di ba? Pangarap kong jackpot. Yan mga idol, ilalagay ko dyan sa screen ha, yung information ng mga code sa lisensya natin ha. Ngayon, checkin nyo yung code ng lisensya nyo. Kung ano yung code nyo dito na pwede nyong i-drive. Yan, i-dyan ko ilalagay. Baka mamaya, dinadrive mo, hindi mo pala pwedeng i-drive yun mga idol. O di naman kaya, natatakot kang mag-drive ng ganon, pero pwede mo pala siyang i-drive, di ba? Yung kaya tignan mo dyan mga idol, basahin nyo dyan, i-screenshot nyo na lang, o di naman kaya ano nyo. Dahil nandito na tayo, kambingan na mga idol. Yung mga suki ko dyan, alam na nila pagka narito ako sa kambingan. Ayan na ang boundary. Woo! Boundary na Caloocan to San Jose del Monte, Bulacan na mga idol. Shout out sa mayor namin. Andito na siyang DB ko. Woo! Yes mga idol, magpapatapos na po ang aking vlog for today. Sana ay hindi kayo na boring sa vlog natin ngayon mga idol. At natuwa kayo at nagkaroon kayo ng kaalaman tungkol sa ating na-vlog ngayong araw tungkol sa lisensya mga idol ha. Tandaan nyo yan ha. Malaking tulong sa inyo yan pag pinag-aralan yan. So paano mga idol? Magpapasalamat na tayo sa ating mga subscriber at sa mga silent viewer natin dyan. Maraming salamat sa inyo mga idol. At siyempre sa ating tropa moto, di ba? Ang ating tropa moto na mga mga brother natin, walang iwanan. Biyahe-Dad, Capti Adventure, Pards, Mix Vlog. Nakaraan lang galing dito si Pards sa Bulacan, kaya lang bitin yung kanyang vlog. Hindi niya natapos mga idol. Siguro nalobat na naman si Pards. Abangan natin si Biyahe-Dad kung kailan siya lalapag dito uli.
I-message pala natin siya para marami akong bakanting araw ngayon eh. Baka gusto niyang mag ano kami, mag DRT or Norsagaray, di ba? Sige mga idol, hanggang dito na lang ang vlog ni Ang TV ko. Muli, ako si Ang TV ko, nag-iiwan ng katagang. Mabuhay ka hanggang gusto mo.